Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, silipin na natin itong ating ika-16 na bagyo ngayong taon at ang ating unang bagyo ngayong October, ang bagyong Paulo. Kanina nga alas 8 ng umaga, itinaas ng Pag-asa sa Tropical Depression category o ganap na nga naging bagyo yung binabantayan nating sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at nabigyan nga yan ng local name na Paulo. Yan po ay bahagyang lumakas pa at ngayon ay may taglay na lakas na hangin na nasa around 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot na sa 70 kilometers per hour. Ito pong bagyong Paulo ay huling namataan ng Pag-asa sa lying around 665 kilometers east o silangang bahagi ng Virac, Catanduanes. Sa ngayon, yan po ay nandito sa may East Philippine Sea pero yung kanyang trough or mga kaulapan ay umabot na, tag-extend na dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Paulo. So narito pang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Paulo nga. Yan po ay patuloy pang lalakas habang binabaybay itong East Philippine Sea. Itong kulay dilaw na ito ay asahan natin na mas lalawak pa habang lumalakas at lumalapit po yan sa ating bansa. Base dito sa pinakahuling forecast track ng Pag-asa, maaaring umabot sa hanggang severe tropical storm category ito pong bagyong Paulo habang tinutumbok itong hilagang bahagi ng Luzon or Northern Luzon. So possible po yan na makarating dyan as a severe tropical storm. Pero again, dahil nga bumabaybayan o kikilos po yan dito sa may East Philippine Sea, hindi natin inaalis yung possibility na yan po ay lumakas pa at umabot sa typhoon category. Pero by now, severe tropical storm natin yan inaasahan. At dahil dyan, hanggang signal number 3 po, yung ating posibleng matanggap na taas ng tropical cyclone wind signal mula sa Pag-asa. Again, yung ating mga concentration ng malalakas na hangin nitong bagyong Paulo ay yung mga areas na malapit dun sa kanyang center tract na as of now ay inaasahan nating sumabit dyan sa area ng Isabela at Aurora. So again, meron pa rin tayong tinatawag na cone of probability at area of uncertainty. So possible pa po yung umakyat hanggang areas ng Cagayan at possible din po yung umaba pa sa pagitan po ng Aurora, Isabela at Cagayan. Yung ating possible na puntahan itong gitna at center ng bagyong Paulo. Sa ngayon, medyo malayo pa naman yung kanyang devastating at damaging winds sa anumang bahagi ng ating landmass. Pero mataas na po ang ating tsansa ng pagulan dito sa Eastern Visayas at madadagdagan pa yan sa mga susunod na araw, lalong-lalo na sa Bicol region. Pero again, yung ating pinakamalakas na hangin at ulan ay mararamdaman natin mula Friday hanggang Sabado. Yan po ay ang pagtawid ng bagyong Paulo dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. So mula Friday ng umaga, sasabit na po yan dito sa areas ng Bicol region at ilang bahagi ng Quezon at patawid nga yan dito sa Northern Luzon sa maghapon ng Friday hanggang sa makalabas ng West Philippine Sea, Sabado ng madaling araw. At posibleng Sabado ng hapon ay nasa labas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So dyan po natin inaasahan yung mga possible na damaging winds na posibleng idulot nito pong bagyong Paulo. Pero maliban dyan, meron din po tayong mga malalakas na pagulan na maaaring idulot din ng bagyong Paulo, particularly dun po sa mga areas na malapit sa kanyang gitna. Silipin naman natin ang pagtaya ng Pag-asa dyan. So narito po ang weather advisory ng Pag-asa para sa posibleng malalakas na pagulan na maaaring idulot ng bagyong Paulo. So sa ngayon, yung ating concentration ng heavy at kung minsan intense rains, ito pong mga kulay orange, ay nandito po sa mga tutumbukin ng bagyong Paulo, ang areas ng Aurora, Quirino, Isabela, Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, kasama po dyan ang Ifugao, Nueva Vizcaya, Benguet, kasama po dyan ang Baguio City at Abra. Ito po yung oras na patawid pa lamang ang bagyong Paulo. Samantalang ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales at Bataan, meron din tayong mga possible na katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan dyan, dulot din po ng panglabas na kaulapan ng bagyong Paulo. If ever makatawid na po yan, mag-shift yung ating mga pagulan sa kabilang side naman ng Luzon. So narito naman po yan. So ito naman po yung mga pagulan natin sa darating na Friday hapon hanggang Sabado, given na nakatawid na ang bagyong Paulo. Ito po ay mas malakas or meron tayong mga heavy at kuminsan intense rains sa Ilocos Sur, La Union. Ang ating moderate to heavy naman ay maaaring Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet at Pangasinan. Again, ito po ay maaaring madagdagan pa habang lumalakas pa at lumalapit pa ang bagyong Paulo. At again, ito pong mga areas na nabanggit ko ay mga kabundukan po yan. Kung meron tayong mga malalakas na pagulan dyan, prone po tayo sa mga flash floods
and landslides. Kaya doble ingat po tayo. Ngayon pa lamang habang medyo malayo pa itong bagyong Paulo at mag-ready po tayo. So narito naman ang pagtaya ng ECMWF para sa mga posibleng pagulan na maaaring idulot dito pong bagyong Paulo. So bukas, papalapit pa lamang po yan dito sa areas ng Northern Luzon, pero yung kanyang trough ay maaari na pong magpaulan or sumabit dito nga sa areas ng Bicol region, kasama po dyan ang area ng Quezon. So yan po mga areas na yan ay unang makakaramdam ng mga kaulapan at pagulan nito pong bagyong Paulo. Again, mas mararamdaman po natin ang pinaka-epekto ng bagyong Paulo sa darating na Biyernes, kung saan yan po ay tatawid na dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So ito po yan. Mostly magsisimula po yung ating mga pag-ulan dito po sa areas ng eastern section ng Northern Luzon. Umaga pa lamang, sasabit na po yan dyan po sa mga areas ng Isabela, Aurora at Cagayan, dahil dyan natin inaasahan dumikit yung kanyang gitna at center. Maliban nga sa malalakas na pag-ulan, mapapansin nyo, dyan din po natin mararanasan yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin, particularly doon sa area na malapit sa gitna ng ating bagyo. Pero buong Luzon na po ay maaaring makaranas na ng pag-ulan niyang Biyernes, at kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Central Luzon. Sa Metro Manila, maulap din po tayo at possible din yung mga kalat-kalat na pag-ulan. So magpapatuloy po yan sa maghapon ng Biyernes habang tumatawid ang bagyong Paulo dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. So makikita natin dito, kumikilos din po yung ating mga pag-ulan sa hilagang bahagi ng Luzon. Tatawid din po yan sa area ng Cordillera hanggang dito po makalabas sa may West Philippine Sea. Malilipat nga yung concentration gaya ng pinapakita ng weather advisory ng Pag-asa, malilipat nga sa La Union, Zambales, Pangasinan at area ng Ilocos region yung ating mga pag-ulan habang tumatawid ito pong bagyong Paulo. Ito po ay Friday na ng gabi. Kung mapapansin nyo, mostly yung ating malalakas na pag-ulan ay malapit na po dito sa kabilang side, dahil given na yan na nakatawid na by that time ang bagyong Paulo. Pero buong Luzon at Northern Luzon po, well, mostly Northern Luzon at Central Luzon yung ating critical na pwedeng maapektuhan ito pong bagyong Paulo. So by Sabado is nakatawid na po yan ng West Philippine Sea. By that time, mababawasan na po yung ating mga pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin. So isang araw lamang po, day trip itong si bagyong Paulo. Pero again, yan po ay magdadala po ng mga possible na malawakang pagbaha at damages due to strong winds, dahil nga tatawid po yan sa ating landmass or kalupaan. Kaya ngayon pa lamang, habang nasa dagat pa itong bagyong Paulo, is kailangan maganda at mag-ingat po tayo sa magiging possible effects nito, lalong-lalo na ang malalakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin. And again, ugaliin pong makibalita sa inyong local LGU at DRRMO if ever may evacuation plan sa inyong area, particularly dun sa mga tutumbukin ng center o gitna ng bagyong Paulo. Again, mag-ingat at maghanda po tayo. Bukas talakayin muli natin yan. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.